Maiintindihan natin kung bakit sinusubukan ng Islamikong Republika yugnay ang nangyayari sa hiladang prente sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa proseso ng Iran at US. Pero Jonathan Konikoff, bakit pumapayag ang US dito sa ngayon? Oo, yan ang bilyon o trilyong dollar na tanong ng marami sa gitnang silangan. Tiyak na nagtatanong ang mga Lebanese, Israeli at iba pang bansa sa Gulf, ano ang nangyari rito? Bakit ganito? Malaki ang agwat sa tunay na nangyayari sa labanan, kalagayan ng Islamikong Republika at kakulangan nila ng kakayahang ipagpatuloy ang laban. At pagkatapos, isang kasunduan. Sa alam natin, sa tingin ko may hindi pa rin tayo nalalaman. Pero ayon sa alam natin, napaka-pabor nito sa rehimeng Iranian. Hindi pa nito nasasaklaw ang mahahalagang usapin ng nuclear enrichment, ballistic missiles, at suporta sa mga proxy na organisasyon sa makabuluhang paraan. Sa totoo, pinapatagalan nito ang problema. At ang tanging mungkahi ko lang ay marahil gusto ng administrasyon ng US na bigyan ng 60 araw na ito para magkaroon ng mas maraming oras para sa diplomasya. Para bumaba ang presyo ng langis na nangyayari na at maging maayos ang sitwasyon sa US para sa mas komportableng midterm elections. At pagkatapos ay magkaroon ng kakayahan na bumalik sa paggawa ng alam ng lahat na kailangan gawin, talunin ang rehimen ng Iran. Pero ito talaga ay isang panahon ng pag-aalinlangan, medyo nakakalito, at isang pagsubok kung saan kailangan natin ng maraming pananampalataya dahil may mga bagay na hindi talaga nagtutugma. Hindi talaga natutugma. Yake, ano masasabi mo ngayon? Makinig ka, pwede ako magpaliwanag. Sabi nga ni Henry Kissinger, dating kalihim ng Estado, ang Israel ay walang dayuhang pulisya, panloob lang. Kaya masasabi kong ang pulisya ng Amerika na yon ay parang panloob na pulisya dahil may midterm elections at tumataas ang presyo ng langis. At nakita yun ni Trump at naisip niyang dapat niyang bawasan ang pagkalugi at agad na tapusin ang kampanyang militar. At sa tingin ko, ito na ang focus niya ngayon, ang bawasan ang pagkalugi. Sa palagay ko, ang Memorandum of Understanding ay nagpapakita ng hindi pagkaunawa sa gitnang silangan. Kasi alam mo, kapag pinag-uusapan mo ang mekanismo ng deconflicting mechanism sa Lebanon, kung saan kasama ang mga Iranian at mga Pakistani at ang mga Qatari at mga Iranian na kasali sa mekanismong ito, naala ko ng kaunti ang mekanismong ginawa pagkatapos ng kasunduan sa Gaza na siyang bumuo ng Board of Peace. Hindi magdadala ng kapayapaan ng Board of Peace at hindi rin masasolusyonan ng deconflicting mechanism ang mga problema roon. Kaya sa tingin ko, ang maling akala talaga ni Trump ay, alam mo yun, hindi natin kayang manalo sa pamamagitan ng kampanyang militar. Kaya ngayon, subukan nating suhulan ang mga Iranian. At baka magdulot yon ng pagbabago sa pulisya ng Iran. Pero sinubukan na ito dati, sa totoo lang ni Trump mismo, nung unang termino niya sa North Korea. Sinubukan niyang mag-alok ng ilang uri ng insentibong pinansyal sa mga tagahilagang Korea at hindi ito nagtagumpay. At hindi rin ito gagana sa mga Iranian. Kaya mukhang pansamantalang tigil ito hanggang midterm election. Dapat tayong maghintay, magtiis, at maging mapagpasensya. At pagkatapos ng midterm, sa tingin ko makikita natin ulit ang malalaking pagbabago sa reyon. Napapaisip din tayo, Ariel, tungkol sa epekto ng Qatar at Pakistan sa prosesong ito ngayon. Ang Israel ay naisantabi, lubos na nawalay. Naghihintay kung paano pipilitin ng Islamabad at Doha ang mga kalahok na gumawa ng kasunduan na tiyak na hindi papabor sa Israel at sa seguridad ng mas malawak na rehiyon. Oo, may papel sila sa pag-uusap ng US at Iran at may impluensya rin sa negosasyon ng Israel at Lebanon. At gusto kong mag-focus sa huli dahil doon talaga nalalampasan ng lahat ng antas ng kalokohan. Sa huli, dalawang bansa na nagpapakita ng mabuting loob at handang talakayin ang mahihirap na issue. Ano ang pangunahing paksa ng usapan ng Israel at Lebanon ngayon? Ano ang mga hindi pagkakasunduan tungkol sa kung saan magwi-withdraw ang IDF? At pagkatapos ay ang Lebanese Armed Forces ang papalit at magde-decommission ng mga infrastruktura ng Hezbollah.
Ano ang kinalaman ng Iran, Qatar at Pakistan dyan? Parang, alam mo yan, may mga pag-uusap sa pagitan ng US at Iran. Sino bang may pakialam sa iniisip ng Kenya? Hindi naman kasali ang Kenya. Bakit may dalawang panig na parehong kumikilos ng tapat at nasa ikalimang round na ng kanilang pag-uusap? May hindi pagkakaunawaan kaya may negosasyon. Sabi ng dalawang bansa, kami ang magpapasya sa aming soberanya. Iyon din ang sabi ng Israel sa Estados Unidos. Sinabi ngayon ni Israeli Defense Minister Israel Katz, kahit sabihin pa ng US sa Israel na wag umatras mula sa Lebanon, hindi namin yon susundin. Sinabi rin ng gobyerno ng Lebanon na kami ay nakikibahagi sa mga pag-uusap na ito kasama ang Israel. Huwag kayong magbikta mula sa labas. Ang pakikikisali ng Estados Unidos ay hindi lang simpleng bilyon o trilyong dolyar na tanong, kundi 300 bilyong dolyar na tanong. Sa tingin ko, dapat itong ikabahala hindi lang ng Israel at Lebanon, kundi pati ng Estados Unidos. Umaasa akong nagkakaroon ng pagninilay ang Amerika bilang host ng mga pag-uusap at nakikita nila kung paano sinusubukan ng Israel at Lebanon na lutasin ang problema ng sila-sila lang. At sa katunayan, sinusubukan nilang magkasundo para makapaglabas sila ng isang magkasanib na pahayag na yon na magsisimula na sila ng mga pilot zone. At meron kang mga panlabas na puwersa na ang manalayunin ay hindi naman talaga nakakatulong kung tutuusin na sinusubukang ipilit ang kanilang mga banyagang dikta. Kaya ang Estados Unidos dito bilang ang pangkalahatang tagapamagitan. Dapat nilang akuin ang papel na iyon at ilayo ang ibang panlabas na salik na nakakaabala lang sa konstruktibong, positibong proseso na nangyayari sa pagitan ng Israel at Lebanon. Dapat nilang gampanan ang kanilang tungkulin at huwag hayaang makialam ang ibang mga partido na ito at baka masira pa ang mga pag-uusap na ito na sa nayon kahit may mga hamon at talagang may mga hamon kaya nga may negosasyon ay umuusad pa rin. Ano sa tingin mo ang mangyayari pagkatapos ng 60 araw? Maiisip mo ba na sasabihin ni Donald Trump na wala pa tayong konkretong kasunduan? Palawigin pa natin ng 60 araw. Sa tingin mo ba, bukas pa rin ang opsyong militar? Kung oo, ano ang kahulugan nito para sa Israel? Sa tingin ko masyado pang maaga para husgahan yan. At sa palagay ko, makikita natin habang napapatuloy tayo. Makatarungan sigurong ipalagay na mas mahalagang petsa ang midterms at hindi lang basta ang pagtatapos ng 60 araw. Sa tingin ko, ginagawa ng mga Iranian ang ginagawa nila sa Lebanon. At sa nayon ay nagtagumpay sila sa paglikha ng connection ito. Itong kakaiba at hindi makatuwirang koneksyon. Sanayon ako sa sinabi ni Ariel. Ginawa nila ito dahil desperado na sila at ang pangunahing proxy organization nila ay may malaking problema kaya nagmamadali silang iligtas ito. Alam nila na pinakamahina ngayon ang Hezbollah sa kasaysayan. Malakas at matagumpay ang presyo ng militar ng Israel laban dito. Halos 10,000 na mga operatiba ng Hezbollah ang napatay mula 2,000 hanggang 2,023 at marami pang susunod. Binubuwag ng IDF ang mga infrastruktura ng Hezbollah. Sa unang pagkakataon, sinasabi ng Lebanon na banyaga ang Hezbollah, nagsisilbi sa dayuhang layunin at walang karapatang magdikta sa pambansang seguridad. Gusto naming alisin ka sa pambansang usapin, kaya nagkakagulo ang Iran ngayon. At ang kabalintunahan ng sitwasyon ay ang Estados Unidos ng Amerika, ang bahagi ng dalawang magkaparalan na proseso na nagkakasagabal sa isa't isa. Ang MOU o hindi pagkakaunawaan sa gitnang silangan na magandang termino ni Yaki at direktang negosasyon sa Lebanon. Hindi pwedeng magsabay ang dalawang proseso dahil kinansela ng isa ang isa. At pangunahing issue dito ang Hezbollah. Kaya sa tingin ko, malamang na ipagpapaliban ni Pangulong Trump kung walang kasunduan ayon sa gusto niya. Gaya ng ginawa niya nitong nakaraang 2.5 buwan nang walang malinaw na dahilan. Sabi niya, bibigyan pa niya ng oras hanggang makuha ang tamang resulta sa midterms, na sana'y makuha nga niya yon. Pagkatapos, anumang pwedeng mangyari at pwede tayong magsimula ulit.